Purihin mo ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Alam po natin na today is a Pastor's Day. Yes! So, Pastor's Day. Ano ba masasabi ko kayo? Sino ba si Pastor sa inyo, sister? Amen. Nung una po, kasi wala ako dito nung nagsimula. Ang maliban kina Pastor Roland, naiiwan ni Pastor Saldi ay si Pastor Gomez, si Pastor James. Hindi rin po nagtagalan, malayo nga. Sa katigulan mo kami, yung dumating ko, kawawa siya. Pero nung sumunod na nalaman ko is Pastor Ray Passion. Taga saan ba yun? Sabi ko sa yung mga nanay. Sabi niya, is taga ano. Ngayon ay, sabi ko, tagal kaya si Pastor Ray doon. Then, ang prayer ko noon, sabi ko, Lord, wala namang walang financial ang church. As in, makita natin yung church ng una, binigyan ito. Tatagal kaya si Pastor Ray. And then, sabi ko, Lord, nung nalaman ko, ano bang hanap buhay niya? Wala. Farmers. Yes. Sabi ko, farmers. Sabi ko, mayroon siyang sariling kabuhay. So, pinag-pray ko noon na sana pagpalain mo, Lord, ang kanyang buhay. Wala namang maibigay ang church. At least, matutugunan niya yung pangangailangan sa pamilya niya. And I praise God. Kasi nalaman ko na si Pastor Ray, nakita ko siya yung kanyang dedication sa Panginoon. Hindi niya tinitignan ang magmula ng Alcala. Kahit may masama ang panahon, nandito po siya sa atin. At hindi niya pinabayaan ng church. At nakita ko rin nandun yung kanyang commitment sa Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, yung sa pagbabasa ko ng Biblia, yung mga disipulo noon na nung una na sinugo ng Panginoon, naglalakbay sila, pero hindi po sila humihingi ng hindi po sila humihingi ng kahit ano. Ang kanilang ginagawa is matupad po yung tugon ng Panginoon na i-evangelize po yung salita ng Panginoon. At ito po yung nakita ko na si Pastor Ray. Mayroon po siyang character na kapag pinano niya, sige, kahit wala, sabi niya, mayroon. Parang sinipin. Hallelujah! May spotlight. Sinipin yan. Pwede po ang Panginoon dahil sa kanya, within 18 years, na pamamalagan na pagpapastor niya dito, wala siyang ibang hiniling, kundi mamatayo ang iglesia na ito. At ito na ngayon, ang bunga ng kanyang pagtatsaga, kanyang prayer. Pastor, hindi ka nag-iisa dahil nandito po kami. Hallelujah! We pray nagmamalasakit din po. At ganoon din po, maraming salamat sa pagtatsaga niyo po sa amin dito sa Alcala. At tunay ka na ikaw is the church to builder. Kaya maraming salamat sa iyo kasi pagal sa iyo walang sawang pagpupunta ng Alcala. At gumanda po kahit ganito gumanda po yung church kay Pastor Ray Passion. Kaya nandun ang kanya passionate. God is passionate. God, kaya siya talaga po sinalaga ng Panginoon dito. So maraming salamat po, Pastor. Hallelujah! Alam ko ang natin sa Panginoon. Ayan. So, purihin ko ang Panginoon, 18 years. Amen? Hallelujah, from anak to Alcala. Parang ang hirap din yung sacrifice ng ginagawa ni Pastor. Amen. Pangalawang tatawagin ko po, si Sister Marlene. Amen. Magbibigay ko ng mensahe para kay Pastor. Amen. Short message lang, Pastor, mga 2 minutes lang po para happy ang lahat. Amen. Good morning po sa ating lahat. Good morning, Pastor. Ang masasabi ko kay Pastor, isa siyang blessing sa
veteran church ng Canarvacanan at Calapangasinan. Nakita ko ang katyagaan niya bilang pastor. Ito ay ginagawa niya para sa Panginoon. Kung paano kami inaalagaan, kung paano inaalagaan ng Panginoon ng kanyang miyembro, ganun din ang pagpapadama ni pastor. Paminsan-minsan nagpapasari siya na walang-wala. Pero sa totoo lang, si pastor, mayaman niya dahil mayroon siyang hektaryang lupa. Bilang miyembro, sa aming miyembro, alam namin kaya niya dahil nakikita namin ang kasipagan niya. Bagamat lagi na kami pinapanalangin, paminsan-minsan meron din kami naiaambag sa pamasahe niya. Pero ang maganda kay pastor, mapagpakumbaba siya. Kung nakikita niya nanihina ang kanyang mga manggagawa, pinapadala rin niya yung protection niya pagkalinga. Bagamat dumanas siya ng malaking pagsubok sa iglesia nito, paunti-unti noon ang mga miyembro, kaisa-isa na lang dumadalo. Doon nakita ko kung paano kapursiki, lalong lumapit sa Panginoon ng ating pastor. Kaya ngayon nakita naman natin, mayroon na siyang dalawang service, umaga at hapon. Kaya salamat pastor, sana huwag kang magsawa sa amin. Patuloy na sana ang pagpapala ng Panginoon ay ibuhos sa iyo, ganun din sa iyong pamilya. Hallelujah. Pray po mga sila Panginoon. Amen. Aso kung magtatakmay, isa pa po tatawagin si Sister Laika. Amen. Kunting mensahe lang po. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat. Bago po ako nag-abroad, siya pa po yung pastor dito. So, pagdating ko pa rin po dito sa Israel, siya pa rin po ang pastor. So, praise God kasi ang pagtitis niya, pagtsatsaga. And nasa kanya. So, talagang siya po ay lingkod ng Panginoon. Kahit na nasa abroad po, meron po kami komunikasyon. Nagchat siya, mga events dito. Siyempre, bilang pastor, huminibig po siya ng support. So, blessing naman po dahil nagpapala na tayo ng Panginoon. So, na-share ko naman po sa kanya. But yung kanyang financial needs ay hindi po niya po pinapasan po sa akin. Kasi ako po ay nag-offer sa kanya kung gusto niya po ng financial needs. Pero tumanggi po siya. It means, hindi po siya nag-advantage sa kung ano man ang kalagayan mo sa ibang bansa ka. Na alam niya na pagkakaluban siya pero hindi po niya ito yung tinitake advantage. At very humble po ang ating pastor. Salamat pastor. Amen. So, ayan. Pray po Panginoon. Hallelujah. At syempre po, sa oras na ito siguro, may isa rin po akong tatawagin magsasalita. At ganda po ng oras na ito sapagkat makakasama ko natin siya ngayon. Amen. Tatawagin ko lang po si last na po magsasalita ito. Amen. Engineer R. Hallelujah. Praise God. Ang sangit ako. Magandang umaga sa kanyang mga kapatid. Matagal na muna rito. Sino nakakala kung kailan ako last na nandito? 1,000 pesos. Parang 2019, pero hindi pala kung ba? Sayang. 1,000 pesos. Kailan? Kailan yung hindi? Umatin pa siya ng December eh. Kasi umatin pa siya. Nakalimutan ko. Ha? 2001, 2002, 2003. February.
February. Yeah. I was here. O sige, last na. Sino nakakala? 1,000 pesos. Nandito ako, mga kapatid. March 15. And I will preach on the church. First Sunday, January 5 this year. Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayong umaga, sa speech ko sana, pumabasa ko sana kay Brother Mark. Dahil akala ko hindi ako makakating. Sapagkat doon sa Pias Businesses, ako sana ang mag-preach tungkol sa Pastors Association Day nila. Pero napakiusapan ko si Pastor na doon. Kaya ibang doon muna ako sa amin. Sapagkat itong pagkakataon nito mga kapatid. Bilang pasasalamat sa ating pastor. Araw nito. Tayo October nasa Cagayan tayo, di ba? And ako'y nagkagalak na nandito ulit. Nakasukli ako nandito, nakita tayo amin. At sa puso ko, Bethany pa rin. Bethany ang bago mag-COVID, nag-preach po ako sa Panabo City sa Davao. At nakita ko doon sa Muslim area, Panabo City. Napakaganda rin yung samahan. Kaya lang, hindi ka nakakasigurado sa pagkat ng mga Muslim sa paligiran. Hindi mo alam, biglang na yung bomba. Pero gano'n ang pananampalataya ng ating mga kapatid doon. Kinukumpara ko yan dito sa atin sa Angkala. Nakita ko rin kung paano lumaki yung church na ito. Tapos, Mina hanggang lumaki. At nakikita ko ngayon, mga kapatid, lumalaki tayo dito. Amen? Tingnan mo, ano yung basa-basa si Madam Shirley. Mahaba po ito. Preno ko ito na tsaka English. Sabi ko, basahin mo ito doon, Brother Mike, sa church. Pero yun nga, hindi naman sa nakonsensya. But I really wanted to attend today to honor Pastor Ray Passion. 18 years, mga kapatid dito sa church natin. Walang pastor na makakagawa yan. 18 years. Yan ang isaalang-alang natin sa ating puso, kaluluwa. Sapagkat yung pangalang Pastor Ray Passion. Alam niyo ba yung Ray, ang ibig sabihin? Ang sinabing Ray, he is the king. Ray is the king. And he is the king of this church today dito sa Anarpakahan. Rakpan natin. Pagkatapos yung sinabing passion, imagine ang ating Haring Ray, his passion for love sa church natin. Ang passion niya sa paghihirap dito sa church natin. Ang passion niya sa pagsisikap dito sa church natin. Kung kaya hanggang ngayon sa panahon ng pandemya ay nandibay tayo. Iyan po si Ray Passion.
Nakasama ko siya, marami kami napuntahan. Kaya kung ang panahon na ito, inungol ko rin para puntahan siya rito. At kasama ko kayo na i-celebrate ang Pastor's Appreciation Day. Basta, iyang mga ngiti na yan, di ba kayo namamagnet niya? Ano na yan? Ang saya ng ngiti? Sabi niya ni Sister Melly, nung una, para hindi siya sigurado sa kakayanan ni Pastor Ray. Pero sa tagal ko, 18 years, walang katumpad sa kanya ng paglilingkod sa Diyos. And brothers and sisters, He is a gift of God dito sa atin sa karapanan. Amen! Hallelujah! Diyan, ako si Madam Shirley, si Chairman Marlene. Hanggang ngayon, marami na rin pumanaw ng mga kapatid natin. Sumalangit nawa ang kanilang mga kaluluwa dito sa church natin. So, ibig sabihin, solid tayo dito. Sayang lang at hindi naman siguro sayang at dumating yung COVID. Pero sa daan ng panahon, darating ang panahon na pagkagandahin din natin ang church natin. Alang-alang kay Pastor Ray at sa lahat ng mga nag-umpisa ng church natin. Of course, mga kapatid, sabi nga nila, behind the success of every man is a woman. Palakpakan po natin si Pastor Ray. Yung mga mag-asawa na ito, ang mabait talaga nila. Wala na akong masasabi pa. And I think today is a very appropriate time na isauli natin sa Kanya, sa kanilang mag-asawa, ang ating love offering. Hindi siguro bahagi ito ng tithes natin, pero as an offering, as a gratitude sa Kanya, may Pastor Ray, whatever na mailabas ninyo ngayon. Kung hindi man, gagawa kami ni Madam Charlene ng listahan ng pledge. Pwede yung bayaran next Sunday, pwede yung bayaran next month. Huwag lang paabutin sa next appreciation day. Malaki na yung test mo. Amen. Lahat na tayo. Sangayo doon. Amen. Harap ka natin. Panginoon. I think He deserves something. Wala siyang sweldo sa atin. But for 18 years, nandito ko siya. Naglilingkod sa atin sapagkat mahal niya Diyos